Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Bigyan natin ng reaksyon itong nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Ang Korte Suprema na naman ay pangalawang beses na binasura ang impeachment trial ni BP Sara. Mukhang klarong-klaro na mayroong favoritism dito, di ba? Kasi sinabi ng Korte Suprema na sa Pebrero nitong taon na ito, after 1 year bar rule, ay pwede nang mag-apply muli ng motion for reconsideration ang Kamara o ang Kongreso para ibalik ang impeachment ni BP Sara na na-archive noong nakaraang taon. Pero ang nangyari ngayon, direktang ibinasura majority decision ng Supreme Court. Kaya anong nangyari? At ang ginawa ngayon ng mga DDS ay nag-file din sila ng impeachment ni PBBM. Sa anong ground ba? Nagnakaw ba si PBBM na katulad ng ginawa ng BP na nilustay ang nasa 500 million mahigit, di ba, na pera ng bayan, at yun ang sani ng kanyang impeachment na binasura ng Supreme Court dahil nga ang Senate President noon ay Chis Escudero na isang DDS, at nangyari ito dahil majority rin sa Supreme Court ay mga appointee ni Digong, di ba? Yan naman ang katotohanan yan. Kaya palaging majority decision. Ang kay PBBM din, ang justices ni PBBM dyan ay dalawa lang daw eh. So ibig sabihin ay mayroong 13 o 12 ka justices meron si Digong. Matalino talaga si Digong sa mga ganyan, no? Nagtanim kaagad siya noon pa ng maraming justices sa Korte Suprema kapag may kaso sa kanila, ay ito yung magkakabirap. Di ba? Narinig ko lang yan sa mga nagbablog, at atin lang ibinalik, ni-review ang mga sinabi. Di ba? Kaya ito ngayon si Tito Soto ay nagkaroon na ng duda sa itong stand ng Supreme Court kung equal ba ang pagtingin ng Supreme Court sa mga kaso, di ba, sa mga kilalang personality sa gobyerno natin. Kaya ito, merong sasabihin dito si Tito Sen, atin pakinggan, video courtesy ng Bilyonaryo Channel with Corina Sanchez. Duda si Senate President Tito Soto sa rason ng Korte Suprema sa pagbasura nito sa impeachment case ni VP Sara. At dahil nga dyan, suportado na raw niya ang Chacha. Iba naman ang pananaw ng kanilang kaalyado ni Soto na si Senador Ping Lacson. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. They have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Tila may kakaibang pakay daw ang Korte Suprema sa paninindigan nitong unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara. Mas pinahirap na raw kasi ng Supreme Court ang pagpapa-impeach sa isang opisyal matapos nitong wakasan ang impeachment Okay, so ito nga, ng bise. tingnan natin sa impeachment ni VP Sara ay 2 beses na majority decision ng Supreme Court na ibasura ito noong nakarang taon at ngayong taon na ito. Ngayon tingnan natin kung fair o patas ang Supreme Court na yan. Ngayon merong pinapile na impeachment complaint ang mga DDS kontra kay PBBM sa ating presidente, headed by defensor na isang DDS din. So tingnan natin kung ang Supreme Court ay magbasura din ng impeachment kay Marcos. Kung hindi ibabasura, ibig sabihin ay talagang kumikiling kay BP ang mga justices sa Supreme Court, meaning sila yung mga DDS. Di ba? Kasi bakit kay BP Sara 2 beses na binasura? Ngayon kay PBBM ay babasura ba nila?
Kapag ibabasura nila, ibig sabihin equal ang pagtingin ng Supreme Court at balanse. Pero kapag hindi ibabasura, kapag matuloy ang impeachment ni PBBM na wala namang kasalanan, wala namang ninakaw, ibig sabihin yan ay one-sided love affair itong Supreme Court, mga kababayan. Itong kasi si PBBM mayroon namang power ang president para palitan yung mga justices na yan na alam naman nila na mga DDS na justices yan sa panahon pa yan ni Digong. Medyo mahina si PBBM sa mga ganyan Dapat palitan yan. At palit dyan ay yung makagobyerno ng mga justices. Marami naman dyan. Diba? O balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Dahil sa isang ruling kahapon, para sa ilan, yan daw ay para mas mahirap alisin sa pwesto ang Supreme Court justices na impeachable officials din. Mahirap magbintang pero that's a possibility. And I've heard that from other people. Unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema na violate daw ng impeachment ang one-year bar rule. Pero para kay Senate President Tito Soto, mistulang nang himasok daw ang SC sa impeachment process ng mga mambabatas at tila binago nito ang konstitusyon. Para sa kanya, questionable raw ang naging pagtingin ng SC sa isang session day ng Kongreso at paghahalin tulad nito sa isang calendar day. Isinama rin sa SC ruling ang inaction ng Kongreso sa noong Okay, so impeachment ito, articles laban sa itong bise. one-year bar rule, di ba? So tapos na nga natigil in 1 year. Ang sabi ng Supreme Court noon ay pwedeng buhayin ng impeachment complaint sa February of 2026. Kaya itong taon na ito, pitsa 2 ng January ay 1 year na ang nakaraan ng unang binasurang impeachment complaint ng Kongreso. Kaya ito ang pinagtataka ko, sino bang mas powerful, ang gumagawa ba ng batas o ang nasa Supreme Court? Di ba, ang gumagawa ng batas, Kongreso at Senado Di ba, at saka mag-impeach ay Kongreso at Senado. Bakit hindi nila i-impeach itong mga justices dyan sa Supreme Court? Nakikita naman nila na pinaglaruan, binabaluktot ang ating konstitusyon. Mga attorney pa naman, di ba? Grabe naman. Talagang binalasubas. Kaya kailangan na talaga na i-revise ang ating konstitusyon kasi pinaglaruan na yan. Nakikita na ng mga diyan ang butas ng ating konstitusyon. Kaya yun ang kanilang tinitira. Dapat lang palitan na yan. So ibig sabihin, charter change or tsatsa. Bakit ayaw natin pumayag ng tsatsa? Ang maganda yan ay mapalitan na ang konstitusyon natin. Kasi na yan, hindi na applicable sa panahon na ito. At ang ating konstitusyon ay ginagamit na kasangkapan ng kasamaan. Kaya tama lang na palitan na yan. Charter change or tsatsa. Inoon nga, 1986, di ba, revised edition yun ng ating konstitusyon, ni-revise. Yung Malulus Constitution ay ginawang 1986 Constitution ni Cory Aquino. Kaya dapat lang na after 20 years o 30 years ay magpalit na rin tayo ng konstitusyon, i-revise na naman yan. Kasi ang mga batas diyan ay hindi na akma sa ating panahon ngayon. Okay, tapusin natin ang balitang ito, courtesy ng The Bilyonaryo Channel. Dahil impeachment is now an impossible dream, Ani Soto. Dahil impeachment is now an impossible dream, Ani Soto. Susuporta na raw siya sa charter change o pagbabago ng konstitusyon. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Yeah, yun ang punto ko. Balak niya nang kausapin ng mga taga-kamara kasama si House Speaker Bogie D. Okay, voice so kung ano ang posibleng mga ito nga, ang hakbang kasunod ng majority SC kasi ruling. dyan sa Kamara, sa Kongreso ay anti-Duterte yan. And then ngayon sa Senado naman ay majority ang administrasyon, minority ang mga DDS. Kaya kung umaksyon ang Kongreso at Senado at i-impeach nila yung Supreme Court na yan, yan na lang kasi ang nagtatakip kay BP Sara, ang Supreme Court na lang, wala na. Kapag
nabuwag yung Supreme Court na yan, na-impeach yung mga baliktad na utak diyan, ay wala nang kaproblema-problema. Ang power ay nasa Kongreso at Senado kasi sila yung gumagawa ng batas. Sila din yung mag-revise ng ating konstitusyon. Kaya walang kapanalo dito ang Supreme Court kapag umaksyon ang dalawang House of Lawmakers, House of Solons, di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Noon ay parang ayokong galawin ang konstitusyon eh. Pero ang ating konstitusyon ay pinaglaruan na. Noong una, ang naglaro niyan, sina Cayetano at Chis Escudero. Diba? Yung forthwith na word ay pinalitan nila. Yung forthwith ay pinaglaruan nila, di ba? Kaya tuloy ang Supreme Court ay pinaglaruan na rin ang ating konstitusyon dahil nga nakikita na nila ang butas ng ating konstitusyon. Kaya tama na ang CHATSA or charter change ay dapat gawin na para ma-revise ang ating mabago itong ating lumang konstitusyon na binabalasubas na ng mga mga justices sa Supreme Court. Mantakin nyo naman, impeachable official, ayaw ipa-impeach. Paano na lang yan kung ganyan? Ibig sabihin ng mga magnanakaw ay hindi ma-impeach. Mga magnanakaw sa gobyerno na matataas na ranggo dahil may nagprotekta na Supreme Court. Ano bang silbi ng Supreme Court? Impeachable din yan eh. Bakit hindi impeach ng Kongreso at Senado? Para naman matakot sa kanila, di ba? Walang takot eh. Akala ng Supreme Court, sila na yung pinaka mataas na departamento sa Pilipinas. Nandyan pa ang Kongreso at Senado. Okay, balik tayo sa ulat ng Bilyonaryo Channel. Ayoko yan. Ang gusto ko, character change eh. Pareho spelling, G-H-A-C-H-A. Yun ang gusto ko, character change eh, natin mga Pilipino. Kaming mga opisyalis lalo na. Hindi, lahat na. Kaya maituwid natin itong ganito na hindi lang pala Kongreso pwedeng maggalaw or Constitutional Convention lang pala pwedeng maggalaw ng Konstitusyon. Pwede rin pala maggalaw ng Konstitusyon ng Supreme Court. Pero pinaalala ni Soto na wala raw kinalaman sa mga politiko o personalidad ang kanyang pagtingin sa naging SC desisyon. Tutol man o hindi, sabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kailangang respetuhin ang desisyon ng High Court. Anya, they're not called the gods of Padre Faura for nothing. Magiging biggest loser daw ang rule of law kapag sinuway ang desisyon ng Korte Suprema dahil ito ang final arbiter at interpreter ng konstitusyon. Si Lacson ang kaisa-isang nag-abstain sa nooy motion para i-archive ng Senado ang impeachment complaint laban sa bise. Matapos ang nooy desisyon ng SC na unconstitutional ito. Dahil sa pagpapatibay ng SC sa desisyon nito, mananatiling archived ang mga reklamo. In-impeach ng Kamara si VP Sara noong February 5, 2025 Okay, so sa mga paratang hindi na yan misuse of paratang eh. public funds, Probe naman talaga yan betrayal na of ginastos public yung trust pera at kasi iba nawala. pa. Ginastos na walang eksaktong resibo, mga piatos-piatos lang, di ba? Mga kababayan. Ngayon, kung i-impeach daw yung mga opisyalis dyan sa Supreme Court, ang mangyari daw ay magkaroon ng kaguluhan ng ating gobyerno. Wala nang maniniwala sa batas, sa konstitusyon. So tama lang na kapag i-impeach na yung mga nasa Supreme Court na yan, na mga didilis na utak, na mga justices, ay baguhin na rin ang ating konstitusyon. Sabay-isabay yan. Gawin ng tinatawag na chartered change. Wala nang ibang Yan na lang talaga ang solusyon dyan. Kasi ilang bisis na ba na binalasubas yung mga salita diyan sa ating konstitusyon, katulad ng forthwith, ay hindi nila maintindihan at gumawa sila ng sariling interpretasyon sa mga salita na ito na klarong-klaro naman ang kahulugan.
Di ba? Forthwith, walang pag-alinlangan, ipagpatuloy, walang hadlang, di ba? Ang nangyari ay walang forthwith, hinadlangan, binasura, inilibing, tinapos, walang impeachment. Paano na lang kung ang susunod na presidente o vice president ay magnakaw na naman? Hindi ba ma-impeach? Ano ba namang problema sa impeachment? Kung hindi ka ma-prove na guilty ka, hindi ka naman ma-impeach. Di ba? Kapag malinis ka talaga, ay hindi ka pwedeng ma-impeach. O bakit matatakot sa impeachment ang mga opisyal kung walang kasalanan, di ba? Nako, grabe. Paki-comment, mga ka-Golden Boy, sa ating comment section. At sana ngayong February ay may balik na ang monetization itong ating channel dahil nga tinanggal na tayo ng YouTube sa tinatawag nila na YouTube Partnership Program or YPP. Kawawa tayo dyan, wala tayong panggasolina. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Paki-subscribe na rin sa mga bago pa lamang sa channel at sa aking avid followers and subscribers. Noon pa man hanggang ngayon, maraming salamat. Hanggang sa muli, love and peace.